Breaking news, nagwawala na ang Hezbollah. Gumanti at binomba ng 62 missiles ang Israel. Inatake ng Hezbollah ang Israel upang gumanti sa ginawang assassination sa isang Hamas deputy. Higit sa 60 missiles ang pinalipad sa base ng Israeli Meron Air Control. Ayon sa Hezbollah, nagsisimula pa lang ito. Samantala, inaatake naman ng IDF ang militanteng grupo ng Lebanese. Inangkin ng Hezbollah na sila ang nagpaputok ng mahigit sa 60 rockets na patungo sa Meron Air Control Base ng Israel. Base sa pahayag ng grupo, ang base ng militar ng Israel ay inatake gamit ang iba't ibang uri ng missiles. Sinabi ng Hezbollah na ang pag-atake ay nagdulot ng direct and confirmed casualties. Ayon sa Hezbollah, ang rocket barrage ay isinagawa bilang tugon sa pagpatay kay Sheikh Saleh al-Aruri. Inilarawan ng Israeli media na ang rocket barrage na ito ay isa sa pinakamatindi nitong mga nakaraang linggo. Narito naman ang pahayag ng Hezbollah tungkol sa Hezbollah's revenge for Hamas deputy. Bilang bahagi ng paunang pagtugon sa krimen ng pagpatay sa great leader na si Sheikh Saleh al-Aruri at ang kanyang mga martir na kapatid sa southern suburb ng Beirut, ang Mujahideen ng Islamic Resistance ay nagsagawa ng mga pag-atake sa Meron Air Control Base gamit ang 62 missiles na may iba't ibang uri at ito ay nagdulot ng direct and confirmed casualties. Ito ay matapos mangako ang Hezbollah chief na ang pagpatay kay al-Aruri ay hindi basta-basta palalampasin. Inilarawan ng grupo na ang pagpaslang sa Hamas deputy ay isang seryosong pag-atake sa Lebanon at sa mga tao nito. Nagsagawa ng pag-atake ang Israel military sa mga Hezbollah na nasa southern Lebanon matapos maganap ang rocket barrage. Ang Israeli Air Force at Artillery ay naglunsad ng isang yugto ng mga pag-atake bilang tugon naman sa mga pag-atake ng Hezbollah. Wala pang paglilinaw ang magkabilang panig tungkol sa mga nasawi sa nagpapatuloy na mga pag-atake. Napatay si al-Aruri sa isang unclaimed drone strike ng Israel sa Beirut suburb ng Dahiyeh. Si al-Aruri, na matagal nang hinahanap ng Israel, ay isa ring co-founder ng Al-Qassam Brigades. Siya ang pinakamatandang leader ng Hamas na napatay mula nang umatake ang kanilang grupo sa Israel noong October 7. Ang pag-atake sa Beirut ng Lebanon ay pumaslang ng 5 pang miyembro ng Hamas kasama si al-Aruri. Ang gobyerno at militar ng Israel ay hindi pa kinumpirma sa publiko ang kanilang papel sa pagpatay. Gayunpaman, pribado naman nilang ipinaalam sa US ang kanilang papel sa pag-atake ayon sa mga media reports. Habang tumitindi ang digmaan sa gitna ng Israel at Hamas, tumataas naman ang kritisismo ng buong mundo. Para sa maraming tao, sumusobra na ang Israel sa ginagawa nitong opensiba sa Gaza. Marami na ang namamatay at malaking porsyento ng infrastruktura na ang nasira. Ngunit may mga naniniwala rin na dapat na talagang mapuksa ang Hamas at mga galamay nito. Talaga namang wala nang makakapigil pa sa pag-usad ng war machine ng Israel. Ang Israeli Defense Force o IDF, kasama ng Israeli Air Force, ay walang humpay na umaatake sa mga natitirang posisyon ng militanteng Hamas. Sa katunayan, maraming leader na ng Hamas ang napatumba at isang importanteng elite commander ang napuksa nitong mga nakaraang araw. Ano ang mangyayari sa Hamas ngayong bumagsak na ang isa sa kanilang mga elite commanders? Malapit na bang magtagumpay ang IDF laban sa Hamas at may kakayahan pa bang maghasik ng lagim ang Hamas? Sumama kayo at ating alamin ang sagot sa mga katanungang iyan. Dito lang sa JP Amazing Stories. Sa kasagsagan ng mga joint operations ng IDF at Israeli Air Force, 4 na Hamas brigade commanders na ang napatumba. Ang mga brigade commanders na ito ang responsable sa pag-oorganisa ng mga atake laban sa Israel at sila rin ang nagpaplano ng counterattacks laban sa IDF. Dahil 3 na lamang ang natitirang brigade commanders, lalo nang mahihirapan ang Hamas na pigilan ng IDF at mga operatiba nito. Maging ang mga mababang leaders ng Hamas ay di rin nakaligtas sa pangil ng Israel. Maraming squad leaders ang napatay at mas marami pa ang nahuli ng Shin Bet, ang kilabot na security agency ng Israel. Kada militanteng nahuhuli,
nakakakuha ang Shin Bet ng importanteng impormasyon tungkol sa pagkilos ng Hamas. Samantala, isang watchtower ang napabagsak ng Israeli Air Force sa Gaza Strip. Ang watchtower ay konektado sa isang lagusan sa tunnel network ng Hamas, dahilan upang makakuha na naman ng oportunidad ang IDF laban sa Hamas. Maraming armas at supplies ang na-recover ng IDF at may mga nabihag ding militante. Pagkatapos ng sagupaan sa watchtower, nagkaroon pa ng maraming engkwentro sa mga nalalapit na daanan at kabahayan. Sinuyod rin ng mga operatiba ng IDF ang mga anti-tank rocket positions ng Hamas. Ang mga posisyong ito ang nagpapahirap sa mga operatibang lumulusob sa northern Gaza. Tinatayang 100 anti-tank rocket positions ang nawasak ng IDF. Malaking tulong ito, pero mabilis din namang nakakagawa ng bagong anti-tank rocket positions ang Hamas. Nagiging cover ng mga anti-tank squads ang malalaking tipak ng mga gumuhong gusali, kaya matinding ingat ang isinasagawa ng IDF. Lumakas rin lalo ang spekulasyon na nakakatanggap ng suporta ang militanteng Hamas mula sa Iran sa pamamagitan ng mga natitirang tunnels. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi pa bumabagsak ang Hamas, kahit na matinding military firepower na ang pinakawalan ng Israel. Sa southern Gaza, nakikita na ng mga military strategists ang marka ng tagumpay. Dumating ang mga karagdagang puwersa at supplies, kaya lalong lumakas ang logistics line ng IDF. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi maitatanggi ang paghihirap na dinanas ng mga sibilyan. Mahigit 20,000 na tao na ang namatay dahil sa opensiba, mga biktima ng bombings, missile attacks at karahasan mismo ng Hamas. Inaasahan din ng mga eksperto na tatagal palalo ang digmaan dahil hindi pa nahahanap ng IDF si Yahya Sinwar, ang pinakamataas na leader ng Hamas. Nagtutulungan na ang IDF, Mossad at Shin Bet para mahuli si Sinwar. Handa ring tumulong ang US at UK para mapabagsak ang marahas na militanteng leader. Nag-iba na ba ang stratehiya ng IDF sa opensiba? Sa mga unang linggo ng opensiba, pinalakas ng IDF ang two-war strategy, ang kombinasyon ng opensa at depensa para pabagsakin ang kalaban. Ngunit habang tumatagal ang digmaan, naisip ng mga strategists ng IDF na mas epektibo na puksain ang commanders at leaders bago targetin ang galamay ng militanteng Hamas. Kaya naman sa mga direktang operasyon, pinulbos ng IDF ang elite commanders gamit ang drone strikes, bombing strikes at urban clearing. Pero nakatakas pa rin ang top leaders ng Hamas dahil sa mga natitirang reinforced tunnels. Naniniwala ang IDF leaders na maraming reinforced tunnels ang nagkalat sa Khan Yunis. Hindi madaling lusubin ang mga reinforced tunnels na ito dahil marami itong ambush spots, explosive traps at concrete protection. Maging ang mga bunker-busting bombs ay mahihirapan na wasakin ang mga reinforced tunnels ng Hamas. Apektado na rin ang humanitarian efforts dahil sa lumalalang digmaan. Hindi makarating ang humanitarian supplies sa mga sibilyan at lumalaki ang posibilidad na magkaroon ng taggutom sa buong Gaza Strip. Hindi rin makausad ang mga ambulansya na tutulong sa mga sibilyan dahil sa blockades at walang tigil na engkwentro sa gitna ng IDF at Hamas. Umiinit na rin ang sitwasyon sa border ng Israel at Lebanon. Kamakailan lamang, isang Israeli soldier ang namatay dahil sa projectile na pinakawalan ng mga militanteng Hezbollah. Nagbabala ang IDF na lulusubin nito ang mga kampo ng Hezbollah kapag hindi tumigil ang mga pag-atake. Posible kayang nalalapit na ang oras ni Yahya Sinwar? Nitong mga nakaraang araw lamang, natagpuan ng mga journalists ang opisina ni Sinwar. Naiwan sa opisina ang mga kagamitan at papeles na naglalaman ng sensitibong impormasyon. Senyalis ito na nagmamadali ng tumakas si Sinwar at lumiliit na ang kanyang teritoryo. Ayon sa mga nakakalat na reports, tumakas si Sinwar sa mga tunnels na kontrolado ng mga komunista. Matapos ang pagkadiskubre sa opisina ni Sinwar, binumba ng IDF ang mga kalapit na istruktura para mabawasan ang mga ambush spots ng militanteng Hamas. Lalo namang tumalim ang counterattacks ng IDF sa kabuuan ng northern Gaza. Ayon sa reports, halos 22,000 strikes na ang na-counter ng IDF.
Sa bawat counter-attack, maraming militante ang namamatay at nababawasan palalo ang resources ng Hamas. Ngunit hindi rin maitatanggi ang katotohanan na nakakatanggap ng karagdagang supplies ang Hamas mula sa Iran at iba pang maimpluwensyang sources. Isa sa mga malaking problema ngayon ng IDF, ang mga communist tunnels. Protektado ang mga reinforced tunnels na ito at hindi basta-basta pwedeng lusubin ng IDF. Nakatakas ang mga Hamas officials sa pamamagitan ng communist tunnels na posibleng hawak ng mga operatiba ng Russia at China. Naisip din ng mga Israeli military experts na puwersahin ng militanteng Hamas na makipagbakbakan palayo sa mga tunnels. Mahirap gawin ang layunin na ito dahil sanay sa pag-atras ang Hamas at mas handa ang grupo sa asymmetrical warfare. Hindi na sapat ang bombing strikes at artillery bombardment para palabasin ang mga sundalo ng Hamas mula sa tunnels. Ang pagbagsak ng elite commander na si Saleh al-Aruri ay ang pangyayaring tinututukan ng maraming military experts, journalists at strategists. Si Saleh al-Aruri ay matapang na elite commander at siya ay tinuturing na master coordinator sa gitna ng mga iba pang leaders at commanders ng Hamas. Napatay si al-Aruri sa pamamagitan ng airstrike bilang parte ng bagong stratehiya ng IDF. Inaasahan ng IDF experts na lalong magwawatak-watak ang natitirang puwersa ng Hamas sa Gaza. Malawak ang kaalaman ni al-Aruri tungkol sa logistics at military framework ng Hamas, kaya matinding dagok sa grupo ang kanyang pagkamatay. Kinundena din ng Hezbollah ang pagpatay ng Israel kay al-Aruri. Posible kayang may namumuong alyansa sa gitna ni al-Aruri at mga commanders ng Hezbollah. Malalaman natin ito sa mga susunod pang araw. Kapag wala ng koordinasyon ang mga natitirang puwersa ng Hamas, mahihirapan silang gumanti sa pag-atake ng IDF. Hindi na rin sila makakapag-resupply at lalo silang maiipit dahil sa tuluyang pagkubkob ng teritoryo ng IDF. Pero matinik ang Hamas. Alam ng grupo na hindi nila mapapantayan ng military power ng IDF. Kaya naman gumagamit ng human shields ang Hamas. Handa silang idamay ang mga sibilyan para magkaroon ng advantage sa Israel. Isa sa mga epektibong paraan ng Hamas ay ang kanilang propaganda. Noon pa man maraming Palestino na ang may galit sa Israel at ginamit ito ng Hamas para palakasin ang kanilang recruitment at military power. Nakakatanggap rin ang Hamas ng suporta sa iba't ibang bansa at grupo, tulad na lamang ng Iran at mga komunista. Ang Iran at mga komunista ay nagagalit sa Israel pati sa Estados Unidos at mga bansa sa kanluran. Determinado ang Arab Coalition at mga militanteng grupo na tanggalin ang Western influence sa Middle East. Kaya naman nakikita ng maraming eksperto na ang digmaan ng Hamas at Israel ay umpisa ng isa pang mas malaking kaguluhan. Posible rin na magkaroon ng bagong elite commanders ang Hamas. Bumilis man ang opensiba ng IDF sa Gaza, hindi maitatanggi na may mga nagaganap pa ring meetings sa reinforced tunnels ng Hamas. Malamang ay manggagaling ang bagong elite commander sa Northern Gaza o di kaya sa sentro ng Khan Yunis kung saan matibay pa ang natitirang stronghold ng Hamas. Nababahala rin ang military experts sa lumalakas na estado ng Hezbollah. Kahit na di pa tahasang lumulusob ang Hezbollah, napagtanto ng military experts na nagkaroon ng advanced equipment ang grupo tulad ng drones at homing rockets. Ibig sabihin ay hindi napipigilan ang suporta ng Iran sa Hezbollah at posible rin na nakakatanggap ng suporta ang Hezbollah mula sa iba pang Arab countries. Hanggat di pa nahuhuli si Sinwar at ang malalaking leaders ng Hamas sa buong mundo, wala pang kasiguruhan ang lahat. Kapag bumagsak na ang Gaza sa IDF, ang tagumpay ay magiging isang Pyrrhic victory. Ang ibig sabihin nito ay hindi lubusan ng tagumpay ng Israel at malaki ang naging kapalit. Kaya siguro pinahayag ng liderato ng Israel na pupulbusin nito ang Hamas sa buong mundo. Ito lang marahil ang paraan para magkaroon ng totoong tagumpay, ang Jewish state. Marami pang elite commanders tulad ni al-Aruri ang mapapabagsak ng IDF sa paglipas ng mga linggo. Handang gumamit ang IDF ng bombing strikes, drone strikes, naval bombardment,
commando clearing operations at sniper teams para puksain ang mga Hamas commanders. At kapag napuksa na ang mga Hamas commanders, magpupulasa ng mga militante patungo sa mga nakaposisyong sundalo at tangke ng IDF. Paulit-ulit ang mga ganitong engkwentro at mukhang malayo pa talaga ang pagdating ng kapayapaan sa Gaza.